Samantala, nagsagawa ng forum ang Department of Health at Food and Drugs Administration ukol sa epekto at hakbang na dapat gawin sa paghigpit ng paggamit ng e-cigarette. Para sa detalye, balitaan mo kami, Dina Pagibitan. Sa demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maiiwasan ang iba't ibang opinyon dahil sa magkakaibang paniniwala sa iba't ibang bagay. Ngunit mahalaga rin dito ang pakikinig sa saloobin ng iyong kapwa. Maingay ngayon ang usapin kaugnay ng tuluyang pagban sa pagbebenta at paggamit ng electronic cigarettes. Kaya naman binigyang pagkakataon ng Food and Drug Administration at Department of Health ang iba't ibang organisasyon gayon din ng mga individual sa isang open forum na maglahad ng kani-kanilang saloobin. Isa si Bert James, 3 taon ng e-cigarette user sa naniniwalang maganda ang naidudulot nito sa kanyang kalusugan. Kita ko maganda sa health, hindi ka nahinihingan, hindi na mainitin yung ulo mo kasi you were able to sleep ng maganda, you were able to wake up na parang stress-free, magaan sa pakiramdam. Sa kabila ng maraming ideya na base sa pag-aaral at eksperyensya, naniniwala pa rin ang FDA at DOH na hindi dapat ipagsawalang bahala ang pagkalat ng e-cigarettes sa merkado, lalo't higit na hindi pa ito napag-aaralan. Gayunman, bukas naman ang bawat panig sa forum sa isang masusing pag-aaral ukol dito bago ito tuluyang desisyonan. Ang gusto ko lang i-regulate para matapos kagad kung makagawa ang BFAD kagad or ang FDA ng studies kagad to prove whether it's efficacious and safety rather than i-allow mo siya sa market na binebenta and then kill a lot of people. Pinangangambahan naman ng mga ahensya ang magiging masamang epekto nito sa mga kabataan. Yang ang problem natin yun eh. Kasi nga sabi ko, it may be a gateway to hell device eh. Siyempre, nicotine yan, kahit mababang level yan, it's still addicting. So that may be a transition towards smoking. Pagsisiguro naman ng mga negosyanteng gumagawa ng e-cigarettes, safe at hindi sila magbebenta sa mga minor de edad. Adong hindi sila dumaan sa pagsusuri ng gobyerno. Ang market ng mga shops namin sa mall is mga smoker, hindi yung mga non-smoker tsaka yung mga bata. Actually, mga bata below 8 hindi makabili. And pag mukhang medyo bata at may doubt kami na baka bata, kailangan pa ng ID. Sa huli, wala naman sa atin ang nagnanais na magkasakit. Kaya naman, desisyon na natin kung ano ang ligtas na pamumuhay na ating tatahakin. We need proof on that. Okay. Number 2, let us move quicker and faster kasi safety pinag-uusapan eh. And a lot of people will be harmed or may die kung hindi natin ito gawin kagad. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.